2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. And then of course, shout out sa ating mga kaibigan na mula sa parting Amerika at Canada. Hello, hello, hello sa inyo. And then of course, yung mga subscribers natin from Saudi Arabia. So yan, ang dami-dami pala nating mga subscribers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat naman sa suporta at pagmamahal. At I hope na talaga nalilima kayo ng bonggang-bongga sa mga pinag-uusapan natin dito sa Sam Sam TV. So ang Sam Sam TV po ay plano ko na pong palitan talaga sa katapusan ng bagong mga content. So, hindi na natin to gagawing pageant. Kasi meron naman na akong Mama Sam at saka meron akong Sam Brusas. Doon na lang kayo tumutok. Tapos sana, supportahan nyo ang mga gagawin kong content dito. Actually, may nagawa na akong dalawa. Chika pa rin naman. So, habang bumubuelo tayo at magkaroon tayo ng opportunity at lakas ng loob na gumawa na talaga ng content sa iba. Kasi guys, hindi na ako pwedeng mag-create pa ng another content. Hanggang 3 lang. So, nakatatlo na ako. So, ayoko na rin ng monetize. So, ito kasi monetize na. I hope na intindihan ninyo. At sana, supportahan pa din ninyo ng bonggang-bongga. For sure, matutuwa kayo doon sa pinag-uusapan doon. So, yun, yung gagawin natin content dito. At malilibang kayo ng bonggang-bongga. So, yun. Sana yung love ninyo sa akin ay extension ninyo dito sa aking Sam Sam TV. So, yan. At maraming salamat ngayon pa lang. At maraming salamat sa mga sumusupport talaga ng Mama Sam. Sobra. Anyway, so ito na. Ang pag-uusapan natin ngayon ay talagang nakakaloka. So, sabing ganon, si Atisa Manalo daw, ang kahinaan daw ay Q&A. Totoo ba to? Ayan, so ngayon daw si Atisa ay nagbalik na sa Aces and Queens. So, dati kasi siyang Aces and Queens. And then ngayon, umalis siya doon, tapos nagbalik na uli. Di ba? Lagi yung sinasabi na ayun daw ang problema daw kasi kay Atisa yung Q&A. I don't think so. Nakakasagot naman siya, pero siguro yung masasabi mo na bonggang sagutan, ayun siguro yung kulang sa kanya. Pero naniniwala naman ako kay Atisa na kayang-kaya naman niya itawid ang Q&A. At hindi imposible, di ba, na manalo siya ngayon. Kasi alam naman natin si Atisa na talagang yung determination niya ngayon, makakaiba, no? Kung oobserbahan mo. And looking forward, doon naman sa Q&A ni Atisa, siguro kailangan lang talaga niya maging ready din. At tama yung hakbang na ginawa niya na bumalik ng Aces and Queens and then magpa-train uli siya doon sa nagtitrain sa kanya noon pa. At tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanya sa competition ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines. Maraming may gusto na si Atisa ang ipadala natin sa Thailand. To be honest, si Atisa ay fit naman talaga sa Thailand. Pero depende sa kung siya nga ang mananalo Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At good luck, di ba? At tingnan natin kasi ang daming kalaban eh. Ngayon pa lang ang daming mga newcomers na parang potential talaga sa Corona. Actually guys, ang isa sa mga nakikita ko na matinding kalaban niya dito, si Laguna. Si Laguna ang nakakatakot na kalaban. Pero, parang feeling ko, kung ang organization natin ay talagang gusto ibigay kay Atisa para mas gumawa ng ingay, kasi syempre, ang habol nila kay Atisa dyan, yung engagement. So, ayun, doon natin malalaman sa dulo ng competition kung ano nga ba ang magiging kapalaran ni Atisa ngayon taon na to. Diyos ko, nakakakaba, no? Doon naman sa portrait na inilabas niyang photos, marami talagang nag-number 1 si Atisa sa mga sa botohan. At iba talaga yung impact talaga ni Atisa. Marami pa rin may gusto. Yes, maraming may gusto sa iba, maraming may ayaw, pero
marami pa rin talagang sumusuporta at naniniwala kay Atisa na kaya niyang manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Depende na lang talaga yan sa laro at depende kung destiny ni Atisa yung Miss Universe Philippines. So, syempre medyo kakabahan tayo nung nakaraang taon nga, di ba? Ang dami nang sumisigaw nung tinawag si Taguig kasi yung laban nilang dalawa sa entablado, parang kung iisipin mo, pwede talaga mapunta kay Taguig. Matindi din talaga si Taguig eh. But, maraming sumigaw nang tinawag si Taguig sa fourth runner-up. Kasi akala ng lahat si Taguig, si Atisa na nga ang mananalo. And then, ayun. So, tinawag si Atisa sa, sa tawag dito, sa pangalawang pwesto, di ba? Sa second runner-up. Kasi ang mag-third runner-up yata si Tara Valencia. Tapos ayun na si Atisa na. Tapos si Stacy. Tapos ayun. So ngayon, ewan natin. Diyos ko Lord. Ayun na naman. Dadaan na naman siya sa matinding pagsubok. At laging sinasabi nung lahat, pagdating daw talaga sa top 5, kaya tumungtong ni Atisa sa top 5 pero nahihirapan daw talaga para sungkitin yung corona. But malay natin ngayon, di ba, ma-overcome niya ng bonggang-bongga at maibigay sa kanya ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kaya exciting din yan. So abangan natin kung anong mangyayari. But for now, kailangan talagang maghanda pa rin ni Atisa at yung pagpunta niya sa Aces and Queens, ay nako, magandang hakbang yan. Magandang magandang senyales na ayun, nagpabalik loob siya. Charot. At ako para sa akin ayun, mag-focus din siya sa kanyang pasarela. Sana nga totoo nga na si CJ Opiasa ang mag-train sa kanya at ayun, para malaman natin na kung ano yung kailangan niyang gawin. So, I'm so excited kasi syempre, kung si CJ Opiasa talaga yung magti-train sa kanya para sa pasarela, ay magiging complete package na ang Atisa Manalo. And, tingnan natin kung mag-work lahat. So, pagdating naman sa evening gown, ayun nga, so kailangan mapag-aralan niya rin yun ng maigi at sana may paandar at pasabog. So, tingnan natin kung ano ang magaganap. Sabi ko nga, kung para kay Atisa to, mangyayari ang lahat ng bagay at mag-a-align talaga. Kung titingnan mo talaga, marami kailangan talagang tutukan si Atisa, no? So, yung evening gown, kailangan talaga pag-aralan yung maigi, yung kulay, ano ba ang bahagi na kulay sa kanya, at ano ba ang klase ng evening gown ang kailangan niya isuot para makuha niya yung universe. And then, pagdating sa Q&A, so, kailangan nyo mag-under training talaga ng bonggang-bongga para alam mo yung mapa-amaze talaga sa sagutan niya. Actually, kung obserbahan mo naman yung performance niya, kaya niyang mag-perform hanggang sa dulo Ayun lang, nadadali lang talaga siya sa Q&A. So, I hope na sana matutukan niya yan ng bonggang-bongga ngayon. Para, mo yun, pag nanalo na si Atisa Manalo, tapos na, di ba? Kasi ang tagal, yun yung hinihintay ng kabaklaan. At parang feeling ko hanggat hindi na nanalo si Atisa, hindi titigil ang mga kabaklaan na i-push nila ng i-push si Atisa Manalo. Kasi ayun yung tingin nila na dapat talaga na mangyari kay Atisa. At malaman natin yan kung ang mga bituin sa langit ay mag-aalay nga ba for Atisa Manalo para sa corona lang ng Miss Universe Philippines. At parang piling ko naman maganda din talaga ilaban si Atisa sa Thailand. Kasi nga yung beauty na meron siya. Plus, gusto talaga siya ng mga Thailander. Kanina nga nagtanong-tanong ako doon. Sabi ko, sino yung sabi nilang ganon, sana daw yung pangalan daw ng mga sash ng mga candidates natin, meron daw tawag dito, nakasulat na maliit na tayo, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, good luck talaga sa mga naglalaban-laban ngayon at good luck kay Atisa and congratulations sa kanyang pagbabalik sa Aces and Queens. So, yan! Mabuhay ang Atisa Manalo at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Charot!
So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pagbabalik ni Atisa Manalo sa Aces and Queens? Tingin nyo, magandang shot nga ba to para sa kanya? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, keep smiling lang at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.